Tiniyak ng Malacanang ang seguridad ni dating Congressman Zaldico sa oras na maibalik na ito sa Pilipinas. Kasunod ito ng babala ni Senator J.V. Ejercito na ang pinakamalaking hamon ay masigurong makakabalik ng buhay at ligtas ang dating mambabatas dahil sa tindi ng kontrobersyang kinasasangkutan nito. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, obligasyon ng gobyerno na protektahan ang sinumang Pilipino, pero hinanapan nito ng basehan ang mga ulat tungkol sa umano'y banta sa buhay ni Ko. Definitely naman lahat ng Pilipino ay dapat safe na bumabalik sa Pilipinas. Yan naman po ang assurance ng pamahalaan. Pero dapat tignan muna po natin, saan nanggagaling yung sinasabing death threats? Meron na po bang naipakita? Meron na po bang na-blatter o whatever? So, tingin ko dapat doon muna kasi there's no basis. Diba? There will be lacking of basis if you cannot prove that death threats against Zaldico. So, dapat doon tayo mag-start. May death threats nga ba? Kasi how can you assure somebody na hindi ka mapapariwara pagbalik mo sa Pilipinas kung wala naman death threats? But nevertheless, the government will always assure the safety and that the needed protection to be given to Zaldico. Tumanggi namang magbigay ng detalye ang palasyo kung sino-sino ang bubuo sa high-level coordination team na ipapadala ni Pangulong Bongbong Marcos para asikasuhin ang pagpapauwi kay Ko mula sa Czech Republic. At ipinauubayan na rin ng Malacanang sa Department of Justice ang pagbibigay ng karagdagang detalye tungkol sa dating mambabatas. Dumipensa rin ang palasyo sa hindi paglalabas ng proof of arrest ni Zaldico. Unang-una po, ang binigyan po ng authority na magsalita patungkol po dyan ay si Secretary Vida. So lahat po ng patungkol sa issues ni Zaldico ay mas mabuti po nating itanong mismo kay Secretary Vida. Kasi mayroon pong ibang country na involved. So maingat po ang gobyerno sa pagbibigay ng anumang anunsyo. Hayaan na lamang po natin na magtrabaho ang ating gobyerno at muli si Secretary Vida po ang maaaring sumagot sa iba pang mga katanungan. Kasabay nito muling dinipensahan ni Castro ang kredibilidad ng pahayag ng Pangulo. Ito'y matapos tahasang questionin ni dating presidential spokesperson Harry Roque ang tunay na estado ni Ko kung saan iginiit niyang hindi ito naaresto kundi sumailalim lamang sa isang intervention. Matakin niyo po, si Junior pa, aka ang nagkalat ng balita na naaresto raw si Zaldico sa Prague. Bakit ko naman sinasabing fake news yan? Eh di simple, tinawagan ko yung immigration police sa Prague at tinanong ko kung nandun ba ang Zaldico. Sumagot sila, wala. Ang tugon dito ni Castro, Ang Pangulo po ay nagsalita na. Si Secretary Vida ay nagsalita na rin. So bakit po ba natin paniniwalaan ng isang fake news peddler? in the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.